Mahigpit ang pagkakahawak ni Isabel sa laylayan ng kanyang lumang bestida habang nakaupo sa harap ng mahaba at mamahaling mesa sa isang silid na hindi niya kilala. Makinis ang marmol ng sahig na tila sumasalamin sa chandeliers na kumikislap sa itaas. Pero ang lamig na bumabalot sa buong lugar ay mas malamig pa sa tingin ng lalaking nakaupo sa kabilang dulo. Si Alexander Villafuerte, ang bilyonaryong kilala sa matalim na pag-iisip sa negosyo at mas matalim pang mga salita laban sa mga taong galit siya. At ngayon, siya ang lalaking pinangako ng kanyang ama bilang kabayaran sa utang na halos umabot na sa langit. Miss De La Vega, malamig na bungad ito. Habang tinatapunan siya ng titig na parang sinisipat mula ulo hanggang paa. So, ikaw ang magiging solusyon sa problema ng pamilya mo. Napakagatlabi si Isabel sa labi. Gusto niyang sumagot ang papalang, pero naalaala niya ang bawat galaw niya ngayon ay maaari magpahamak sa kanyang buong pamilya. Kung iyon po ang napagkasunduan ng ating mga magulang, wala akong magagawa. Mahina niyang sagot. Kahit kumakabog ang kanyang dibdib, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. Wala kang magagawa? Huwag kang mag-alaala, Miss De La Vega. Gagawin ko ang lahat para maramdaman mo kung gaano kalaki ang kasalanan ng pamilya mo sa akin. Naramdaman ni Isabel ang tila pagyayelo ng kanyang dugo. Hindi siya tanga. Malinaw sa tono nito na hindi lang simpleng kasal ang mangyayari. May parusa, may galit, at siya magiging target ng lahat ng iyon. Kung tapos na kayo sa drama, maaari na kayong pumirma sa kasunduan. Singit ang abogado sa gilid. Iniaabot ang makapal na dokumento. Inabot ito ni Alexander at walang pasabing in-slide papunta sa kanya. Pumirma ka. Ngayon, napatitig si Isabel sa papel. Parang mabigat na kadena ang bawat letra, bawat kondisyon. Isang pirma at mawawala ang kanyang kalayaan. Pero isang pirma rin at maliligtas ang kanyang pamilya sa bangkarota. Ipinigit niya ang mga mata, pinigilan ang panginginig ng kanyang kamay, at siya ay lumagda. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mababang tawa ni Alexander. Hindi iyon tawang masaya. Iyon ay tawang puno ng panunuya. Welcome to my life, Mrs. Villafuerte. Simula ngayon, akin ka. At habang umaalingaw-ngaw sa isipan niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Isabel na ang kasal na ito ay hindi isang simula na masayang buhay, kundi isang bitag na maaari magwasak sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Isabel sa malawak pero malamig na silid na parang walang buhay. Wala ni isang bagay na magpapalaala sa kanya ng tahanan niya sa probinsya. Lahat ay kulay puti, kulay abo, at malamig na metal. Parang silid ng isang taong walang damdamin. Nasa paanan ng kama ang isang kahon na nakabalot sa mamahaling papel. May kalakip na maliit na card na nakasulat sa magaspag at diretso nitong sulat kamay. Isuot mo ito. Darating ako ng alas 7. AV. Binuksan niya ang kahon at bumungad ang isang mamahaling gown na kulay pula. Makinis, makintab, at lantad ang dibdib. Halos mag-init ang pisngi ni Isabel sa itsura nito. Hindi niya alam kung insulto ba o utos lang. Pero malinaw na gusto ng lalaki kasi magmukhang tropeyo. Habang nakatingin sa salamin, mahigpit ang pagkakahawak niya sa tela. Hindi ako laruan. Bulong niya sa kanyang sarili. Pero sa dulo, sinuot rin niya ito. Dahil alam niyang mas mabigat ang kapalit kung tatanggi siya. Pagdating ng alas 7, bumukas ang pintuan ng walang katok. Pumasok si Alexander, suot ng itim na suit na para bang galing sa isang high-profile meeting. Ang presensya niya ay parang pumupuno sa buong silid. At sa kanyang tingin, kay Isabel ay parang may hinuhusgahan. Mabuti naman, at marunong kang sumunod. Malamig niyang sabi. Kung wala naman akong choice, balik ni Isabel, mahina, pero may diin. Lumapit sa Alexander at tumigil sa kanyang harapan. Masyadong malapit para sa komportableng distansya. Simula ngayon, Mrs. Villafuerte,
Kailangan mo matutunan na bawat galaw mo, bawat salita mo, ay para sa ikabubuti ng pangalan ko, hindi para sa'yo, hindi para sa pamilya mo, para sa akin. Tumingala si Isabel, pinipigil ang magpakita ng takot. At kung ayaw ko, bahagya siya ngumisi, pero malamig ang mata. Kung ayaw mo, sisiguraduhin ko ang bawat araw ng pamilya mo ay masahol pa sa impyerno. Naramdaman niya ang bigat ng banta. Sa mga salitang iyon, alam niya, wala talaga siyang ligtas. Hindi ito simpleng kasal. Ito ay kasunduang walang pagmamahal, walang tiwala, at walang kalayaan. Paglabas nila ng silid, hawak na Alexander ang kanyang braso, mahigpit, para sinisigurado nitong hindi siya makakatakas. At sa bawat hakbang nila, ramdam ni Isabel na nagsisimula na ang laban na baka hindi na mapanalunan. Pagdating nila sa isang malaking ballroom ng isang 5-star hotel, napunong kaagad ang pandinig ni Isabel ng tunog ng musika at mahihinang bulungan mga bisitang halatang kabilang sa mataas na lipunan. Mga taong bihis na bihis, may hawak na mamahaling alak at ang ngingitian habang palihim na sinusuri ang bawat bagong dating. Mahigpit pa rin ang kapit na Alexander sa braso ni Isabel at ramdam niya para sa isang mamahaling bagay na ipinapakita sa mundo, hindi isang tao. Ngumiti ka, bulong nito, malapit sa kanyang tenga. Ramdam niya ang init ang hininga nito na tila may halong utos at pananakot. Hindi dapat makita ng kahit na sino na ayaw mo rito. Kahit ayaw, pilit siyang ngumiti. Pero sa likod ng ngiting iyon, nalalamig ang kanyang palad at nanginginig ang kalamnan. Sa bawat pagpapakilala ni Alexander sa mga negosyante at politikong lumalapit, palagi nakakabit sa kanyang tingin ang mga babae. Ilan ay halatang interesado sa asawa niya. Ilan naman ay mapanghusga sa kanya. Mukhang bago lang sa industriya. Narinig niya ang bulong ng isang babae sa kanyang likuran. Baka isa lang sa mga babae niya dati na ginawang asawa para sa show. Balik ng isa pa. Gusto sanang ligunin ni Isabel ang mga iyon, pero mahigpit ang hawak ni Alexander sa kanyang baywang. Huwag mong pansinin, hindi ka nila kilala. Pero makikilala ka nila bilang asawa ko. Malamig na sabi nito. Pero parang may halong pahiwatig na may plano siya. Habang tumatagal ang gabi, ramdam ni Isabel ang pagod at tensyon. Nangayain sila ng isang matandang negosyante na nag-toast sa gitna ng entablado. Wala siyang magawa kundi ang sumunod. At doon, habang hawak na Alexander ang kanyang kamay para itaas sa harap ng lahat, may narinig siyang bulong mula sa asawa. Mahina, pero malinaw. Kung gusto mo makaligtas dito, alamin mo kung paano ka makakakuha ng tiwala ko. Hindi niya alam kung iyon ba ay banta o paanyaya, pero alam niya may nakatagong kahulugan. At sa loob-loob niya, nagsimulang mabuo ang ideya na baka ang tanging paraan para hindi siya tuloy ang maging alipin ay ang laruin din nito ang laro nito. Pag-uwi nila sa mansyon, katahimikan lang ang bumalot sa kanila. Walang salita mula kay Alexander habang tinatagal ito ang coat niya at tinahagi sa sofa. Magbihis ka na. Hindi ako uupo sa mesa kasama ang isang babaeng pagod at lasing sa tingin ng iba. Malamig nitong utos. Hindi ba't ikaw ang may gusto na sumama ako? Balik ni Isabel. Hindi na napigilan ang sarili. Tumigil ito sa paglakad. Dahan-dahang lumingon at tumitig sa kanya ng matalim. Matuto kang sumagot, Isabel. Hindi lahat ng laban ay panalo sa pagtataray. Hindi niya namalayan. Unti-unti itong lumalapit hanggang halos magdikit na ang mukha nila. Para bang sinusubok nito kung tatakbo siya o haharapin ang bangis niya. Pero bago pa man niya masabi ang kahit ano, bahagya itong ngumiti. Isang ngiti hindi niya alam kung pananakot o pang-aakit. Simula ngayon, maglalaro tayo. Pero tandaan mo, sa huling round, ako ang panalo. At sa gabing iyon, natulog si Isabel sa kabilang gilid ng malaki nilang kama, nakatalikod sa kanya. Pero kahit walang pisikal na lapit,
Ramdam niya ang bigat ng presensya nito, parang isang lobo na nakabantay sa kanya bawat galaw. Isang gabi, dinala ni Alexander si Isabel sa isang marangyang penthouse na tanaw ang buong lungsod. Pero sa kabila ng ganda ng lugar, ramdam ni Isabel ang lamig ng bawat sulok. Parang walang tao, parang walang pusong tahanan. Pagpasok pa lang, naglakad si Alexander nang hindi man lang lumilingon sa kanya. Kung saan mo gustong matulog, bahala ka, malamig nitong sabi, habang tinatanggal ang coat. Tumikim si Isabel. Hindi sigurado kung sasagot ba o mananahimik. Pwede ako sa guest room. Mahina niyang tugon. Tumingin si Alexander. Malamig ang titig. Guest room. Hindi ka bisita. Asawa kita. Kahit ayoko. Parang binuhusan ng yelo ang pakaramdam ni Isabel. Gusto niyang sumagot. Pero pinili na lamang magtimpi. Alam niyang kung papatulan niya, baka mauwi lang sa mas malaking gulo. Lumapit si Alexander at inilapag ng isang sobre sa lamesa. Yan, ang prenuptial agreement. Basahin mo. Pirmahan mo ngayon. Kinuha ni Isabel ang papel. Hindi na naiintindihan ang lahat ng nakasulat. Pero ramdam ang bigat ng bawat linya. Parang sinasabi nito na wala siyang karapatang humawak o mag-angkin ng kahit ano mula sa kayamanan ni Alexander. Bakit kailangan pa nito? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang tinig. Napangisi si Alexander. Para klaro na hindi ka dito para sa pera. Pero sa tingin ko, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa kung bakit. Napayuko si Isabel. Pinipigilan ng luha. Sa loob-loob niya, lalong tumitibay ang kanyang pasya. Babawi siya balang araw. Habang lumalapit si Alexander sa kanya, ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Pero sa halip na may init o lambing, ang malamig na utos ang sumunod. Bukas, may meeting ako. Gusto ko marunong ka na magdala ng sarili mo. Ayokong mapahiya ng dahil sa'yo. Umalis si Alexander papasok sa silid niya. Iniwanan si Isabel na mag-isa sa sala. Nilingon niya ang bintana. Tanaw ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Kinabukasan, maaga pa lang, ay gising na si Isabel. Sa halip na simple lang ang suot, pinili niya magsuot ng isang eleganteng bestida na simple pero kaakit-akit. Kulay maroon, na lalo nagpapatingkad sa kanyang balat. Hindi ito lantarang pangaakit, pero sapat para mapansin ng sino mang may mata. Paglabas niya sa kusina, naroon si Alexander, nakaayos na para sa trabaho. Nagulat ito nang siya ay makita. Maaga ka. Malamig pa rin ang tono. Pero halatang tumitingin ito sa bahagya mula ulo hanggang paa. Sinabi mo ayaw mong mapahiya ng dahil sa akin. Kaya naghanda ako. Sagot ni Isabel. Nakatingin, pero may bahagyang kumpiyansa sa tinig. Habang kumakain sila ng almusal, napansin ni Alexander na maayos ang bawat kilos si Isabel. Ang paraan ng paghawak ng kabyertos, ang magaan, pero preskong amoy ng kanyang pabango. Hindi nito inaamin pero may parte sa kanya na napatingin na matagal kaysa dati. Sa opisina ng pamilya, kasama siya ni Alexander sa isang meeting. Tahimik lang si Isabel, pero tuwing may tanong sa kanya, malinaw at maayos ang kanyang sagot. May ilang bisitang negosyante ang napatingin sa kanya at ngumiti. At iyon, ang hindi nakaligtas kay Alexander. Na matapos ang meeting, lumapit sa kanya ang asawa. Mukhang magaling ka na magkunwari. Napangiti si Isabel, bahagyang lumapit at bumulong. Hindi ako nagkukunwari, Alexander. Siguro, hindi mo palang ako kilala. Umuwi sila ng tahimik. Pero sa loob-loob ni Alexander, may tanong na sumisiksik. Sino ba talaga ang babaeng ito na akala niya ay mahina at sunod-sunuran? Samantala sa isipan ni Isabel, nagsisimula na ang laro. At sa larong ito, alam niyang siya may kontrol. Kahit hindi pa alam ni Alexander. Makalipas ang ilang araw, isang charity event ng pamilya ang ginanap sa malaking hotel. Parte ng plano. Kailangan nila magpakita sa publiko bilang masayang mag-asawa.
Pagdating nila, nakagown si Isabel. Kulay pilak, hapid sa katawan, at bahagyang mababa ang likod. Hindi ito bastos, tingnan, pero sapat para mahulog ang tingin ng halos lahat ng kalalakihan sa venue. Nakita yun ni Alexander. Nanigas ang kanyang panga. Ano to, Isabel? Madiin na bulong nito habang magkatabi sila naglalakad papasok. Anong problema? Akala ko gusto mo magmukhang presentable ako. Sagot niya sa asawa. Walang takot na nakatingin sa mata nito. Habang tumatagal na ang gabi, napapansin ni Alexander na maraming lalaki gusto makipag-usap at makipagkamay kay Isabel. May isa pang negosyanteng matagal na kipagkwentuhan sa kanya at doon ang sumabog ang pasensya ni Alexander. Mahigpit niyang hinawakan ng braso ni Isabel at hinila ito palayo. Hindi ka ba marunong mahiya? Para ka nang aakit. Marain itong sabi. Halos pabulong, pero matalim. Napatawa si Isabel, pero may bahagyang hapdi sa kanyang tinig. Hindi ko kasalanang may taong lumalapit sa akin. Kung hindi mo matanggap, baka ikaw ang may problema, Alexander. Mas lalo ito nag-init ang ulo. Hindi kita dinala rito para gawin akong katawa-tawa sa harap ng lahat. Hindi rin kita sinagot para gawing laruan ng pride mo. Mabilis sa balik ni Isabel. Umalis si Alexander nang walang paalam. Iniwan siya mag-isa sa gitna ng bulwagan. Pero sa kabila ng kanyang galit, habang nasa sasakyan na siya, naghihintay. Hindi na maiwasang isipin kung bakit siya apektado ng ganoon at kung bakit mas lalo siyang nabibwisit sa ideya na si Isabel ay pinapansin ng iba. Pagbalik nila sa mansyon, tahimik si Isabel sa buong biyahe. Si Alexander naman, mahigpit ang hawak sa manibela. Halos maputol sa lakas. Pagkapasok sa bahay, hindi na siya nakapagpigil. Anong iniisip mo, Isabel? Alam mo ba, kahihiyan ang ginawa mo ngayong gabi. Malakas ang boses ito. Umaalingaw-ngaw sa sala. Huwag mo akong sigawan, Alexander. Wala akong ginawang masama. Balik ni Isabel. Nakataas ang baba. Kung iniisip mo, may mali sa pananamit ko, problema mo yon, hindi ako. Problema ko? Alam mo ba, ayokong tinitingnan ka ng ibang lalaki na para akong ano. Putol ni Isabel, lumapit sa kanya, hindi takot. Kahit halos magdikit ng kanilang mukha. Sabihin mo, Alexander, para akong babae na hindi mo kayang kontrolin. Tumigil si Alexander, malalim ang hinga, at para may gusto niyang sabihin, pero pinipigilan. Hindi kita gustong kontrolin, pero ayoko rin makita na parang akin ka, pero kinukuha ka ng iba. Bulong nito. Mababa ang tinig, pero ramdam ang tindi. Sandaling nga tahimik si Isabel. Nagtama ang kanilang mga mata. Galit, inis, pero may kaunong init na hindi nila inaasahan. Masyado sila magkalapit. Halos maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Bago pa man magpatuloy ang tensyon, umatras si Alexander. Mabilis ang lumakad at lumayo. Matulog ka na, Isabel. Ayok mas lalo pang sumama ang gabi ko. Pero habang paakyat siya ng hagdan, ramdam niya mabilis sa tibok ng kanyang puso. At sa isipan ni Isabel, isang tanong lang ang paulit-ulit. Bakit? Sa kabila ng galit, parang gusto ko pang manatili malapit sa kanya. Kinabukasan, malamig ang ihip ng hangin. Wala pa ring imikan sina Isabel at Alexander mula sa nangyari kagabi. Pero habang naglalakad si Isabel palabas ng bahay para pumunta sa garden, nadapa siya sa madulas sa parte ng hagdan sa labas. Aray! Sigaw niya, sabay hawak sa paa. Agad bumaba si Alexander mula sa terrace. Isabel! Malakas ang kanyang boses. Halatang may halong kaba. Nilapitan niya ito at walang sabing-sabing binuhat sa braso. Bitawan mo ako. Hilit Isabel. Pero ramdam niyang painit ang katawan nito sa kabila ng malamig na hangin. Tumahimik ka na lang. Hindi ko hahayaang masaktan ka lalo. Madiinit ang sabi habang dinadala siya pabalik sa loob. Naupo si Isabel sa sofa
at sinubukang itago ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ano ba to, Alexander? Galit ka pa rin ba kagabi? Pero bakit ngayon? Galit ako. Oo, putol niya. Habang tinatalian ng paa ni Isabel ng malamig na compress. Pero kahit gaano ka kainisan, di ko kayang baliwalain kapag nasasaktan ka. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang iglap. Tila nakalimutan nilang may galit pa rin sila sa kanilang pagitan. Tahimik. Mainit ang tingin ni Alexander at si Isabel. Hindi alam kung hihinga ba siya ng normal o maghihintay sa susunod na mangyayari. Pero bago pa man bumigay ang sandali, biglang pumasok ang isa sa mga kasambahay. Sir, may bisita po sa labas. Parang biglang nagising si Alexander. Tumayo siya. Iniwan si Isabel. At tuloy-tuloy nang lumabas. Naiwan si Isabel. Hawak ang paa. Pero mas iniisip niya kung bakit parang mas masakit ang hindi pagbitaw ng Alexander ng tingin kaysa sa pagkadapa niya. Isang oras matapos umalis si Alexander sa sala, nakaupo pa rin si Isabel. Tahimik. Iniisip ang kakaibang lambing na pinakita nito kanina. Pero bago pa siya tuloy ang malunod sa alaala, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Miguel. Matangkad, maamo ang ngiti, at may dalang bouquet ng puting rasas. Isabel, masayang bati nito. Nabalitaan kong napilayan ka. Dinalahan kita ng bulaklak para kahit papano, gumaan ang pakiramdam mo. Hindi pa man nakakasuot si Isabel. Biglang bumalik si Alexander at sabay na malakas siya bagpapasok. Namakita nito ang hawak ni Miguel, ang kamay ni Isabel, habang inaabot ang bulaklak. Tila nanigas ang panga nito. Ano to? Malamig, pero matalim ang boses ni Alexander. Nagkibit balikat si Miguel. Nag-alala lamang ako sa kanya, Alexander. Wala namang masama doon, di ba? Ngumiti si Isabel ng pilit. Ramdam ang tensyon sa paligid. Miguel is an old friend. Kaibigan. Singit ni Alexander. Sabay lapit at pagtayo sa harap ni Miguel na parang sinasakop ang espasyo. Kung kaibigan ka talaga, hindi ka basta-basta pumapasok sa bahay ng iba at tumahawak ng kamay ng asawa ko. Napasinghap si Isabel. Hindi nila kailanman pinag-uusapan na asawa sila sa harap ng ibang tao. Pero ngayon, malinaw ang bawat salita ni Alexander. Umiling si Miguel, pero ngumisi na parang nanunukso. So, asawa mo pala. Pero alam mo, Alexander, hindi mo pwedeng diktahan kung sino ang bibisitahin ng isang babae. Lalo na kung hindi mo siya kayang alagaan ng maayos. Parang sasabog ang ugat sa sentido ni Alexander. Umalis ka na. Madiin niyang sabi. Bakit? Natatakot ka ba? Na baka mas piliin niya ako. Balik ni Miguel. Halatang sinasadya. Mabilis na lumapit si Alexander at hinawakan ang braso ni Miguel ng mahigpit. Isa pa, at baka makalimutan kung bisita ka lang dito. Ramdam ni Isabel ang bigat ng sitwasyon, kaya tumayo siya, kahit sumasakit pa ang kanyang paa. Tama na, pareho kayong sobra. Tumigil ang dalawa, pero nanatili ang init ng tensyon. Umalis si Miguel matapos ibigay kay Isabel ang bulaklak. Bago ito lumabas, sumulit pa siya kay Alexander na para bang nangiiwan ng hamon. Nang sila na lamang dalawa, hindi makatingin si Isabel kay Alexander. Bakit mo sinabi sa kanya na asawa mo ako? Lumapit si Alexander. Mabigat ang hininga. Dahil ayoko may kahit sino mang lalaki na akalain na pwede kaniyang angkinin. Nagkatingin na silang muli at sa halip na magalit, mas lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Hindi niya alam kung mas nakakainis ba ang pagiging possessive nito o mas kinikilig siya sa bawat salitang binibitawan nito. Pagkasara ng pinto, nanatiling tahimik ang buong sala. Ramdam ni Isabel ang tensyon sa pagitan nila ni Alexander. Para bang may mabigat na ulap na nakabitin sa ere. Alexander, maingat na yung bungad, pero hindi siya tinignan nito.
Tinutulungan lang ako ni Miguel. Paliwanag ni Isabel. Wala namang masama doon. Walang masama. Napatawa si Alexander. Pero halata ang sarcasm. Nakikita ko kung paano ka tinignan ng lalaking iyon, Isabel. At hindi yung tingin ng isang simpleng kaibigan. Naiinis na rin si Isabel. Kaya, tinaasan niya ang boses. At ano naman kung ganoon? Wala kang karapatang diktahan kung sino ang pwede kong kausapin o hindi. Mabilis na naging tugon ni Alexander. Malakas, mabigat, at direkta sa kanyang puso. Wala akong karapatan. Paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko dahil parang gusto kita? Natigilan si Isabel. Nalalaki ang mga mata. Anong sinabi mo? Makbang si Alexander papalapit. Bawat hakbang ay parang pumipigas sa dibdib niya. Gusto kita, Isabel, at hindi ko matanggap na may ibang lalaking susubok na kukunin ka sa akin. Napalunok si Isabel. Nararamdaman na mabilis sa tibok ng puso. Hindi siya makasagot kaagad. Sa halip, napaatras siya ng bahagya. Pero hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero bawat ngiti mo, bawat tingin, tinatamaan ako. Dagdag ni Alexander. Mas mababa na ang tono, pero totoo ang damdamin. Alexander, mahina lang ang naisagot Isabel. Hindi sigurado kung magagalit, matutuwa, o matatakot sa sinabi nito. Lumubog ang kapit ni Alexander pero hindi binitawan ng kanyang kamay. Kung gusto mo akong layuan, sabihin mo ngayon. At hindi ako manghihimasok sa buhay mo. Nanatili sila nagkatinginan. Pareho naghihintay ng kasunod na kilos. Pero bago pa man makapagsalita si Isabel, tumunog ang kanyang cellphone. Si Miguel ang tumatawag. Parehong napatingin sa screen at tuon, muling sumiklab ang apoy sa mata ni Alexander. Nag-aalangan si Isabel habang hawak ang cellphone. Ramdam niya ang matalim na titig ni Alexander na parang nagbabantay sa bawat galaw niya. Isabel, sagutin mo na. Malamig na wika ni Alexander. Pero halata ang pag-aapoy ng galit sa tono. Dahan-dahan niyang pinindot ang sagot at tinalapit sa kanyang tenga. Hello, Miguel. Isabel, mabuti at ang sagot mo. Pasensya na kung na-estorbo kita pero gusto ko lang sabihin. Salamat sa pagtulong kanina. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran yung ginawa mo. Bahagyang ngumiti si Isabel. Pero kagad siyang kiniyom ni Alexander na matinding tingin. Wala yun, Miguel. Kaibigan kita. Kahit kailan. Handa? Putol ni Alexander. Hindi na nakatiis. Lumapit siya at halos lumikit sa kanya. Sa kabilang linya, nagsalita ulit si Miguel. Isabel, gusto ko sanang imbitahan ka bukas para mag-dinner. Gusto ko na makausap na mas matagal. Napatingin si Isabel sa asawa na ngayon ay tila kumukulo na ang dugo. Hinila nito ang cellphone mula sa kanyang kamay. Inilapit sa bibig at matigas na nagsalita. Si Isabel ay busy bukas at sa susunod, Miguel, huwag ka nang tatawag ng ganitong oras. Bago pa man makasagot si Miguel, pinatay na ni Alexander ang tawag. Anong ginagawa mo? Galit, natanong ni Isabel. Tinutulak siyang palayo. Ginantihan siya ng malamig, pero matalim na sagot ni Alexander. Iniiwas lang kita sa mga tao walang ibang intensyon, kundi lapitan ka. Hindi mo ako pagkaari, singhal ni Isabel, pero sa loob-loob niya, may bahagi ng kanyang puso na kumakabog, hindi sa galit, kundi sa paraan ng pagpapakita ng pag-aalaala ni Alexander. Tahimik na lumipas ang ilang segundo. Tayong malalakas sa tibok ng kanilang puso ang naririnig sa kanilang pagitan. Kung hindi kita pag-aari, bulong ni Alexander, mas malapit na ngayon. Baka, kailangan kong gawing totoo iyon. Tahimik ang silid, matapos ang matindi nilang banggaan ng salita. Para bang bawat paghinga nila ay bigat na bigat, puno ng tensyon, at ang daming matagal ang kinikimkim.
Nakatayo si Isabel sa tabi ng mesa. Nakapamaywang. Halatang pigil na pigil ang sarili nang huwag sumigaw. Sa kabilang banda, nakasandal si Alexander sa pader. Nakahalukip-kip. Pero kitang-kita sa bawat ugat sa kanyang kamay ang galit na pinipigil. Hindi mo pwedeng basta nalang panghimasukan ang buhay ko. Bulyaw ni Isabel. Pero may bahid ng panghihina sa kanyang tinig. Bakit hindi? Mabilis ang tugon ni Alexander. Kung makikita mo lang kung paano ka tinignan, Miguel, alam kong mali ang intensyon niya. Hindi mo alam lahat, Alexander. Sagot ni Isabel. Nanginginig ang boses. Hindi lahat ng tao, gaya mo. Bigla siyang naputol ang sasabihin. Nang tuluyang lumapit si Alexander. Mabigat at matatag ang bawat takbang niya. Parang hindi siya tantanan. Hanggat hindi niya nasasabi ang gustong sabihin. Nang magkatapat sila, ramdam ni Isabel ang init ng hininga nito. Hindi lahat ng tao gaya ko. Bulong niya. Mababa pero matalim. Tama ka. Dahil ako, kapag gusto ko ang isang tao, hindi ko siya basta iniiwan sa iba. Alexander, aniya, pilit na umiiwas ng tingin. Pero mabilis na nahawakan ng kanyang baba at pinilit siyang tumingin sa mata nito. Sabihin mo nga sa akin, Isabel. Dugtong ni Alexander. Gusto mo ba siya? Yung Miguel na yon. Hindi ka agad nakasagot si Isabel. Ang totoo, mas nalilito siya sa damdaming unti-unting bumabalot sa kanya ngayon. Oo, kaibigan niya si Miguel. Pero bakit? Mas mabilis ang tibok ng kanyang puso ngayon habang kaharap si Alexander. Tahimik ka, sabi ng asawa. Mas lumalapit pa. Kung hindi mo kayang sagutin, ako na lang. Bago pa siya makapagsalita, marahang lumapit si Alexander hanggang halos magdikit na ang kanilang labi. Hindi pa halik, pero sapat para manginig si Isabel sa tensyon. Ramdam niya ang init ng balat nito, ang amoy ng kanyang pabango na halo sa damdamin ng pag-angkin. Walang ibang lalapit sa'yo nang hindi dumadaan sa akin. Mahinang bulong ni Alexander. Pero puno ng puwersa at paninindigan. Pinigit ni Isabel ang mga mata. Ramdam ang bangis at lambing sa parehong sandali. Bahagyang umusog si Alexander, pero hindi tuluyang lumayo. Parang sinasabi sa kanyang handa akong lampasan ang linya kung hindi ka lalayo ngayon. Pero hindi siya umatras. At doon, sa katahimikan na iyon, nagpasya si Alexander. Mabilis, pero hindi marahas. Inalapat niya ang mga labi niya sa labi ni Isabel. Isang halik na puno ng galit, selos, at damdaming matagal lang nakatago. Sa una, nanigas si Isabel, pero unti-unti nagpaubaya. Hindi niya alam kung dahil sa galit, sa tensyon, o sa totoo, pero may isang bahagi sa kanya na hindi gustong lumayo, na maghiwalay ang kanilang mga labi. Kapwa sila habol ang hininga. Alexander, mahinang tawag ni Isabel, pero wala na siyang nasabi pa. Simula ngayon, wala nang Miguel. Ako lang. Bumuhos ang malakas sa ulan sa labas. Tila sinasalamin ang uno sa loob ng malaking mansyon. Nasa silid si Isabel, nakaupo sa gilid ng kama. Basang-basa ang buhok dahil sa biglaang pagbuhos habang pauwi mula sa hardin. Kinuha niya ang tuwalya at pinanasan ng sarili. Pilit na nilalaman ang inis na nararamdaman. Alam niyang oras lang ang bibilangin bago muling sumabog ang galit ng kanyang asawa. At hindi nga siya nagkamali. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Alexander na tila ba nilaman ng sariling bagyo. Nakatitig siya kay Isabel, malamig at matalim, para bang bawat paghinga ng babae ay insulto sa kanya. Ano naman tong narinig ko? Nakikipag-usap ka naman sa mga trabahador ko sa hardin. Gusto mo bang ipahiya ako sa kanila, Isabel? Tumayo si Isabel. Mahigpit na hawak ang tuwalya sa dibdib. Wala akong ginagawang masama, Alexander. Nagpasalamat lang ako sa kanila. Dahil tinulungan nila ako magbukas ang pintuan ng gazebo. Hindi mo kailangan maging mabait sa kanila. Baka iniisip mo na kaya mong bilhin ang tiwala nila para ikaw ang kaawaan.
Singhal nito. Lumalapit hanggang halos magdikit ang kanilang mukha. Ramdam ni Isabel ang mainit na hininga nito. At kahit gusto niyang umatras, nanindigan siya. Hindi lahat ng ginagawa ko ay may masamang intensyon. Ikaw lamang ang gumagawa ng masamang ibig sabihin sa lahat ng bagay. Nangalit ng panga ni Alexander. Hinawakan niya ang braso ni Isabel ng mahigpit. Sapat para mag-iwan ng pulang marka. Tandaan mo, hindi kita kinuha para maging asawa dahil mahal kita. Utang lang ang dahilan kung bakit nandito ka. Kaya huwag ka magpanggap na may lugar ka sa buhay ko. Napasinghap si Isabel. Hindi ba, nung isang araw lang, ay okay na sila? Hindi ba, sinabi nito sa kanya na gusto siya nito at ayaw siya makipagkaibigan kay Miguel. Dahil nagsiselos ito sa lalaki. Pero bakit ngayon? Iba na naman ang trato nito sa kanya. Akala niya, okay na silang dalawa. Lalo na, hinagkansiya nito ng isang araw. Pero bakit? Parang nakalimutan na nito iyon. Ano bang nangyayari sa kanyang asawa? Pero sa halip na umiyak, bahagya siyang ngumiti. Isang mapait at mapaghamong ngiti. Salamat sa paalaala mo, Alexander. Pero darating ang araw na ikaw mismo ang magmamakaawa sa akin na manatili ako sa buhay mo. At sa araw na yon, baka huli na ang lahat. Sandaling natahimik si Alexander. Napatitig siya sa mukha ni Isabel. Sa mga mata nitong puno ng apoy at tapang. May kung anong kumislot sa kanyang dibdib. Isang emosyon na pilit niyang tinatanggihan. Pero bago pa siya makapagsalita, inago ni Isabel ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito at tumiretso palabas ang silid. Iniwan siya mag-isa. Nakatitig sa pintong marahang nagsara. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Pero sa loob ni Alexander, may ibang bagyo nagsisimulang umikot at hindi niya alam kung paano iyon titigil. Umaga pa lang, ay ramdam ni Isabel ang bigat ng hangin sa kanilang silid. Lalo na sa loob ng mansyon. Walang imikan. Si Alexander ay nakaupo sa mahabang dining table. Hawak ang dyaryo. Pero hindi naman talaga nagbabasa. Tuwing mapapatingin siya kay Isabel, na tahimik na nagsasali ng kape sa tasa, sumisikip ang kanyang panga. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero tibang naisip niya, baka may ibang lalaking tinitingnan ng kanyang asawa, para siyang nilalaman ng apoy sa selos. May pupuntahan ka mamaya? Malamig ang tanong ni Alexander, nang hindi siya tinitingnan. Medyo nagulat si Isabel. May pupuntahan lang ako sandali. May kaibigan ako matagal lang hindi nakikita. Magkakape lang kami. Hindi pa siya natatapos. Biglang ibinagsak na Alexander ang dyaryo sa mesa. Dahilan, para mapahinto siya. Kaibigan, lalaki. Tumataas ang tono nito at para bang bawat salita ay may halong pagsumbat. Napasinghap si Isabel. Kaibigan lang, Alexander. Matagal na kami magkakilala bago pa man kita nakilala. Lumapit si Alexander. Mabigat ang bawat yapak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babae. At sa iyong tingin, okay lang na magkakape ka sa ibang lalaki habang asawa na kita. Muling namuo ang sakit sa dibdib ni Isabel. Kung tutusin, ilang buwan na rin siya nagtitiis. Sa malamig na pakikitungo nito, ang paratang, nakasalanan daw niya ang lahat ng nangyayari. Pero ngayon, heto na naman siya. Sinusumbatan sa isang bagay na walang masama. Hindi lahat ng lalaki sa paligid ko ay may masamang intensyon. Alexander. Pilit kinakalma ang boses. Hindi lahat ng gaya mo ay agad ang husga. Bahagya nagdilim ang mga mata ng asawa sa sinabi nito. Magbihis ka. Sasama ako. Hindi yun pakiusap, kundi isang utos. Sa kabila ng inis, walang nagawa si Isabel, kundi ang sumunod. Habang nasa cafe sila, nakaupo si Alexander sa kanyang tapat. Pero halatang hindi interesado sa usapan.
Panay ang sulyap nito sa kanyang kausap. At tuwing magtatawanan sila ng kaibigan, nahigpit ang pagkakakuyom ng kamay ni Alexander sa tasa ng kape na magpaalam ang kanyang kaibigan at umalis. Agad na tumayo si Alexander at hinila si Isabel palabas. Pagdating sa kotse, hindi na nito napigilang magsalita. Ang saya mo kanina sarkastiko sabi. Bakit sa akin? Hindi ka ganyan. Dahil sa'yo, Alexander, pakiramdam ko, palagi akong mali. Palagi akong salarin. Hindi mo malamang ako binibigyan ng pagkakataon na ipakita kung sino ako. Maraing sagot Isabel. Ramdam mo moong luha. Tahimik si Alexander habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Pero sa loob niya, isang bagay ang unti-unting sumisibol. Isang takot na bakit sa sobrang paglayo niya ay tuluyang mawala sa kanya si Isabel. Pagkapasok pa lang nila sa mansyon, halos sumabog ang katahimikan. Sinara ni Alexander na mariin ang pinto. Halos umalog ang dingding. Alex, hindi na siya pinatapos. Biglang hinila ni Alexander ang kanyang braso. Marahas, pero hindi sapat para saktan. Malapit na malapit ang kanilang mukha. At ramdam ni Isabel ang mabilis sa tibok ng puso ng lalaki. Sabihin mo sa akin, mababa at mabigat ang boses. May dapat ba akong ikabahala sa lalaking iyon? Nanuyo ang lalamunan ni Isabel. Wala, kaibigan ko lang siya. At wala akong ginagawang mali. Pero bakit? Tuwing kasama mo siya, ibang ngiti ang binibigay mo. Parang nanunumbat ang mga mata ni Alexander. Hindi ko nakikita mula sa iyo. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Isabel. Hindi lang dahil sa selos, kundi dahil sa sugat na binubuksan ng bawat paratang. Paano ko pa mabibigay ang ngiting yun sa iyo? Kung palagi mo na lamang akong tinitingnan na parang may kasalanan ako. Natahimik si Alexander. Pero hindi binitawan ng babae. Sa halip, pasinila niya ito palapit. Halos magkadikit na ang kanilang labi. May apoy sa kanya mga mata, galit, takot, at pagnanasa. I hate it when you make me jealous, bulong niya. But I hate it more when I realize I can stop wanting you. Bago pa man makasagot si Isabel, sinilil siya ng halik ni Alexander. Mainit, mabigat, at puno ng halo-halong emosyon. Hindi iyon halik ng pag-ibig lang, kundi halik ng isang lalaking takot na mawala ang kanyang babaeng mahal. Habang naglalaban ang galit at pagnanasa sa kanilang pagitan, alam ni Isabel na kahit anong kanyang gawin, may bahagi ng kanyang puso na patuloy na hinihila pabalik kay Alexander. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon. Tahimik pero mabigat ang hangin. Para bang may bagyong paparating. Pagbaba ni Alexander mula sa silid, nadatnan niya si Isabel na nakaupo sa veranda, nakatingin sa malayo, habang hawak ang isang tasa ng kape. Magaan ang simoy ng umaga, pero malamig ang mga mata ng asawa niya nang salubungin siya ng tingin. Hindi mo ba balak magpaliwanag sa nangyari kagabi? Boses ni Alexander, na puno ng lamig at panguuyam. Napasingap si Isabel. Wala akong dapat ipaliwanag. Lahat ng ginagawa ko, iniisip mo kaagad ng mali. Pagod na ako. Nakakasawa na ang umunawa sa kanyang asawa. Minsan, akala mo, mahal siya nito. Pero minsan, akala mo, ay sobra ang galit nito sa kanya. Lumapit siya sa asawa at tumingin na lagi hinanakit. Pagod ka? Natapos siya, pero malamig at mapait. Alam mo ba, habang wala ako kagabi, may nagsabi sa akin kung gaano ka kasaya na kasama mo ang kaibigan mo. Yung tinatawag mong kaibigan. Napatayo si Isabel. Nanginginig ang mga kamay. Wala kang alam sa mga nangyari. At kung ayaw mong makinig, huwag mo akong husgahan. Pero sa halip na makinig, mas lalo siyang sumiklab. Lahat ng kilos mo, lahat ng ngiti mo, lahat ng pagtahimik mo, lahat yon, parang apoy na sinusunog ako sa selos.
Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para saktan, kundi para pigilan ang sariling panginginig sa sobrang galit. Isabel, kung hindi mo kaya maging tapat sa akin, mas mabuting sabihin mo na lang para tapos na. Nalaki ang mga mata ni Isabel. Halata ng saktan, hindi sa sigaw, kung hindi sa ibig sabihin ng mga salita nito. Kung gusto mong tapusin, bakit hindi ikaw ang gumawa? Mahina pero matatag na yung sagot. Bago siya naglakad palayo at iniwan si Alexander na nakatayo, galit pero may halong panghihinayang sa kanyang dibdib. Habang naglalakad si Isabel, hindi niya alam kung mas masakit ang selos ni Alexander o ang pakiramdam na unti-unti siyang nawawala sa puso ng lalaking mahal niya. Kinagabihan, hindi umuwi si Alexander sa mansyon. Ilang beses tumawag si Isabel, pero hindi siya sinasagot. Sa bawat pagring ng telepono, mas lumalalim ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya ba ng hating gabi, hindi malamang siya dumiretso sa silid nilang mag-asawa. Dumaan siya sa veranda, kinuha ang isang bote ng alak, at umupo sa sala nang hindi tinitingnan si Isabel na nakatayo sa hagdan, naghihintay ng paliwanag. Hindi ka malamang nagsasabi kung saan ka ba galing. Mahina, pero puno ng pag-alaala ang boses ni Isabel. Ngumiti si Alexander, pero hindi ingiti ng lambing. Yun ay ingiti ng isang lalaking puno ng pait. Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? O baka natatakot ka? At baka gawin ko rin sa'yo ang iniisip mong ginagawa mo sa likod ko. Alexander, lumapit siya, pero umatras ang lalaki. Tumayo si Alexander. Alam mo, Isabel, may paraan para maramdaman mo rin ang sakit na nararamdaman ko. At hindi ko kailangan sumigaw o magwala para gawin iyon. Simula noon, yun na ito tumutuloy sa kanilang kwarto tuwing dumarating tuwing gabi. Tuwing may handaan o salo-salo, hindi niya pinapansin si Isabel. Pero lagi niyang kausap ang ibang babae sa kanyang harapan. Hindi niya direktang sinasaktan, pero sa bawat kilos at salita ay para matalim na konsilyo na dahan-dahang tumatagos sa puso ni Isabel. At habang pinapanood niya ang asawa na unti-unting nalulunod sa sakit, hindi niya alam kung mas natutuwa siya o mas lalo lamang siyang nasasaktan. Isang linggo na lumipas mula na magsimulang malamig ang pagtrato ni Alexander kay Isabel. Ramdam ni Isabel, unti-unti na siyang nawawala sa puso ng asawa at para sa kanya, may dalawang paraan lang para makaalis sa bangungot na ito. Ayusin ang relasyon o tuluyang iwan ito. Kinagabihan, nagsuot si Isabel ng damit alam niyang mahina si Alexander. Isang simpleng silk gown na bumabagay sa kanyang katawan. Lumapit siya kay Alexander habang nakaupo ito sa sala. Tahimik na nagbabasa ng mga dokumento. Alex, malambing niyang tawag. Sabay hawak sa balikat ito. Ayokong patagalin pa ang tampuhan natin. Namiss kita. Tumingin si Alexander sa kanya. Baka sa pag-aalinlangan, pero may bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Isabel, bulong niya, pero hindi na itinuloy ang sasabihin. Nang ilapit ng babae ang kanyang labi dito, nagpatuloy ang gabi sa isang mapanuksong lambingan. Sa paningin ni Alexander, baka nga, nagsisisi na ang kanyang asawa. Pero sa isipan ni Isabel, may isa pang plano. Isang plano hindi niya sasabihin. Matapos sila magyakap, hinintay ni Isabel na makatulog na mahimbing ang asawa. Tahimik siyang bumangon. Isinuot ang damit at kinuha ang isang maliit na maleta. Huminto sandali sa gilid ng kama para titigan si Alexander. Patawad, pero kailangan ko na rin maging malaya, bulong niya bago lumabas ng kwarto. Sa kalaliman ng gabi, tahimik na binuksan ang pinto ng kanilang mansyon. Dalang maliit na bag at mabigat na puso. Sa bawat paghakbang papalayo, alam niya, hindi na siya babalik pa. Kahit pahanapin siya ni Alexander,
Kinabukasan, umaga na nang magising si Alexander. Ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan ng kanilang kwarto. Walang bakas si Isabel. Akala niya, maaga lamang itong bumangon. Pero nung tumingin siya sa gilid ng kama, wala na ang sapatos ito. Wala ang mga paboritong shawl. At higit sa lahat, bakante ang drawer. Kung saan naroon ang ilan nitong mga damit. Mabilis siyang bumangon at naglakad papunta sa sala. Isabel, tawag niya. Pero tanging echo ng kanyang boses ang sumagot. Kinutuban siya. Agad nang tinawagan ng isa sa mga kasambahay. Si Ma'am Isabel po. Wala po siya rito. Simula pa madaling araw. Sagot ng kasambahay. Nabakas ang takot sa boses. Naramdaman ni Alexander ang biglang pag-init ng kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin? Wala siya rito. Halos pasigaw na kanyang tanong. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Isabel. Pero ilang ulit lang ito nag-ring at tuluyang naputol. Lumapit siya sa mesa sa sala at doon ay nakita ang maliit na sobre. Binuksan niya ito. Sa maikling sulat mula kay Isabel, Alexander, patawad. Hindi ko na kayang manatili sa ganitong relasyon. Kailangan kong hanapin muli ang sarili ko. Nanggigil si Alexander habang binabasa ang bawat salita. Pinunit niya ang sulat at itinapon sa sahig. Hindi kita hahayaang mawala, Isabel. Hindi ngayon. Mariin niyang sabi sa sarili. Nanginginig ang mga kamay sa galit. Kagad niyang inutusan ang kanyang driver at ilang tao para hanapin si Isabel saan man. Pero sa loob-loob niya, alam niya, hindi ito magiging madali. Dahil kilala niya si Isabel. At kapag nagdesisyon itong umalis, may dahilan itong hindi basta matunton. Sa isang maliit na bayan sa malayo, huminto ang isang lumang bus sa terminal. Mula rito, bumaba si Isabel na may bitbit isang maliit na bag at nakasuot ang simpleng damit. Walang bakas sa marangyang pamumuhay na iniwan niya sa syudad. Tila isa na lamang siyang ordinaryong babae na nakikipagsapalaran. Mga senang malalim. Habang nililibot ng tingin ang paligid, ang hangin dito ay sariwa. Malayo sa amoy ng usok at polusyon ng Maynila. Nakakita siya ng isang maliit na paupahan malapit sa palengke. Lumapit siya at kinausap ang may-ari. Magkano po ang buwan ng renta? Tanong niya. Pilit na tinatago ang kaba. 1,500 piso. Kasama na ang tubig, kuryente, hiwalay. Sagot na matandang may-ari. Walang alinlangan. Kinuha ni Isabel ang ilang perang naipon. Kukunin ko po. Nang makapasok siya sa maliit na silid, agad siyang naupo sa gilid ng kama. Walang mamahaling chandelier. Walang malambot na kutson. Walang kahit anong paalaala ng buhay na kasama si Alexander. Pero sa katahimikan ng kwartong iyon, naramdaman niya ang kakaibang kalayaan at kasabay nito, ang bigat ng takot sa maaaring mangyari kapag natuntun siya ng asawa. Pero habang siya nagpapahinga, napansin niya muli ang matinding hilo at pagkahapon na ilang araw na niyang nararanasan. Sa una iniisip niya, dahil lamang ito sa pagod at sa stress. Pero nang kanyang mapansin, ilang araw na siyang hindi dinadatnan, mabilis siyang nakaramdam ng kaba. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa maliit na butika sa bayan. Bumili siya ng pregnancy test. Halos nanginginig ang kanyang kamay habang binibilang ang perang iniaabot. Pagbalik niya sa kanyang inuupahan, kaagad niyang sinubukan ang test sa maliit na banyo. Makalipas ng ilang minuto, 2 malinaw na guhit ang lumitaw. Para bang biglang huminto ang oras, napatitig si Isabel sa resulta. Hawak-hawak iyon na parang ayaw niyang bitawan. Diyos ko, mahina niyang bulong habang unti-unting dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang batang iyon ay bunga ng pagmamahalan o marahil ay
pagmamanipula ni Alexander. Ngunit ngayon, sa kanyang sinapupunan ito at wala siyang balak na isuko ang buhay ng kanyang anak. Habang nakaupo sa gilid ng kama, pinunasan niya ang kanyang luha at pinisil ang tiyan. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Pero sa likod ng kanyang isipan, alam niya kapag nalaman ni Alexander ang tungkol dito, hahanapin siya nito hanggang sa dulo ng mundo. Kinabukasan, maagang nagising si Isabel. Hindi na siya umiiyak tulad ng kagabi. Sa halip, tila may bago siyang lakas. Para sa kanyang anak, kailangan niya magsimulang muli, malayo sa panganib na dulot ni Alexander. Nagbihis siya ng maayos at lumabas upang maghanap ng trabaho. Sa palengke, nakakita siya ng maliit na karinderya na naghahanap ng katulong. Lumapit siya sa may-ari, isang mabait na ginang na may edad 50. Marunong ka bang magluto at mag-asikaso ng mga customer? Tanong ng ginang. Opo, sanay po ako sa bahay. Tugon ni Isabel. Pilit pinapakitang kumpiyansa kahit kinakabahan. Tinanggap siya kaagad at sinabi, magsisimula kinabukasan. Bagamat maliit lang ang sahod, sapat na ito para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Habang naglalakad pa uwi, napahawak siya sa kanyang tiyan. Kailangan ko maging matatag para sa iyo. Pero sa likodan ng kanyang isipan, hindi na maiwasang mag-alaala. Paano kung may makakita sa kanya at magsumbong kay Alexander? Samantala sa Maynila, nagsimula na magduda si Alexander sa biglaang pagkawala ni Isabel. Ang lahat ng mga tauhan niya ay kanyang inutusan para hanapin ang babae. At kanyang gagawin ang lahat, makita lang ang asawa. Lumipas ang 3 taon, pero si Alexander ay hindi pa rin sumusuko sa paghahanap kay Isabel. Sa bawat lungsod na kanyang pinupuntahan, ay may dala siyang litrato ng asawa. Nagtatanong sa mga tao, umaasa may makapagsasabi sa kanya kung saan ito matatagpuan. Maraming babae ang lumalapit at nagtangkang pumasok sa kanyang buhay. May mga anak mayaman, magaganda, at sopistikada. At may ilan din naman mga simpleng babae na handang mahalin siya. Pero sa tuwing magtatangkang babaeng umakit sa kanya, iisa lang ang sagot ni Alexander. Pasensya na, may asawa na ako. Siya lang ang mahal ko at hahanapin ko siya hanggang sa huli. Kahit ang kanyang mga kaibigan ay hindi na makapaniwala kung paano niya nagagawang manatiling tapat sa kabila ng matagal na pagkawala ni Isabel. Pero para kay Alexander, bawat araw ay isa lamang hakbang papalapit sa muli nilang pagkikita. Sa gabi, kapag mag-isa lang siya, madalas siyang hawakan ang lumang singsing nilang mag-asawa at titigan ito ng matagal. Nasaan ka na, Isabel? Bulong niya sa kanyang sarili. Sa kanyang puso, naniniwala siyang buhay pa ito at darating ang araw na muli magtatagpo ang kanilang landas. Pero sa isang maliit na bayan, malayo sa kanyang kinagis na mundo, tahimik na namumuhay si Isabel at may batang 2 taong gulang na hawig sa ama nito. Pagkalipas ng maraming taon ng pagtatago, nagpasya na si Isabel na maghanap ng mas matatag na trabaho upang masuportahan ang kanyang anak. Isang araw, nakakita siya ng isang anunsyo sa pahayagan. Bagong bukas sa kumpanya, tumatanggap ng mga empleyado para sa iba't ibang posisyon. Hindi niya alam na ang kumpanyang iyon ay pag-aari at pinamumunuan na mismo kanyang taong iniiwasan, si Alexander. Sa isipan ni Isabel, isa lamang itong ordinaryong kumpanya na walang kinalaman sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, maaga siyang pumila para magsumite ng kanyang aplikasyon. Suot ang simpleng blouse at palda, dala ang maayos na resume, at pinipilit maging professional at kalmado. Sa dami ng aplikante, hindi niya napansin na sa pinakamataas sa gusali, sa isang maluwang na opisina na may salaming pader, ay may isang lalaking nakatayo
at tanaw ang mga tao sa lobby. Si Alexander iyon, abala sa pag-oversee ng mga gawain ng bagong kumpanya. Nang bumaba siya para personal na suriin ang hiring process, di niya kagad damukhaan si Isabel dahil bahagya na kayo po ito habang nagsusulat sa form. Pero sa oras na nag-angat si Isabel ng mukha para abutin ang papel sa staff, napatigil siya. Isang iglap, nagdagpo ang kanilang mga mata. Parang huminto ang mundo. Si Alexander, hindi makapaniwala. Si Isabel, natigilan, nalalamig ang kamay, at gustong umatras. Isabel, bulong ni Alexander, halos hindi makapaniwala. Narito sa kanyang harapan ang babaeng 3 taon niyang hinanap. At bago pa siya makapagsalita, biglang tumakbo papasok ang isang maliit na batang lalaki. Tinatawag ang kanyang ina. "Mama!" Sigaw nito. At doon, tuluyang nalaki ang mga mata ni Alexander. Dahil ang batang iyon ay parang tinitingnan niya ang kanyang sariling kabataan. Halos hindi makagalaw si Isabel sa kanyang kinatatayuan habang papalapit si Alexander. Ang mga mata nito ay puno ng halong galit at saya at matinding pananabik. "Isabel, ikaw nga." Mariin itong sambit. Ang boses ay nanginginig. "At yan ba ang anak natin?" Naramdaman ni Isabel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa siya handang sagutin ang mga tanong ni Alexander, lalo na ngayon, naroon ang kanilang anak, inosente at walang alam sa bigat ng nakaraan. Kaagad niyang hinawakan ng kamay ng bata. "Halika anak, aalis na tayo." Mahinang bulong, pero puno ng tensyon. Tinangkas ang pigilan ni Alexander, pero mabilis na umatras si Isabel. Halos mabangga pa ang ibang aplikante. "Hindi ako handa, Alexander. Wala kang karapatang pilitin ako." Mabilis siyang sabi, bago lumingon at patakbong umalis palabas ng gusali. Naiwan si Alexander na nakatitig lamang sa kanilang papalayong mga anino. Ramdam niya ang sakit nang muli na naman pagkawala. Pero ngayon, mas may matinding dahilan para hindi sumuko. Dahil alam niyang may anak sila ni Isabel. Sa kanyang isipan, isang pangako ang nabuo. "Di na kita hahayaang makawala ulit, Isabel. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita at babawiin ko kayo." Mula sa loob ng kanyang itim na kotse, tahimik na minamasta ni Alexander ang isang maliit na apartment na pinasukan ni Isabel at ang kanilang anak. Matapos tumakas mula sa kumpanya, nakatayo siya sa likod ng tinta na salamin. Halos hindi gumagalaw. At sa bawat kilos sa kanyang mag-ina, ay sinusundan ng kanyang mga mata. Ilang oras na siyang naroon, at sa bawat sandali, ay mas lumalalim ang kanyang determinasyon. Nakita niya si Isabel na abala sa pagluluto habang ang bata ay masaya naglalaro sa maliit na sala. Sa bawat tawa at ngiti ng bata, lalong sumisikip ang dibdib ni Alexander. May halong tuwa at panghihinayang sa mga taon na nawala sa kanila. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang iisang pangungusap. "Hindi mo na ako kayang takasan, Isabel. Alam ko na kung saan ka nakatira. Alam ko na kung paano kita mababawi." Pero hindi siya basta-basta susugod. Plano niya ay dahan-dahanin ang lahat. Sisiguruhin mo na yung makakamit niya ang tiwala ng bata. At pagkatapos, si Isabel. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Alexander sa lugar kung saan nakatira si Isabel at ng kanilang anak. Sa pagkakataong ito, di siya dumiretso sa apartment. Napanggap siyang isang customer sa isang maliit na parke sa tabi ng palaruan kung saan madalas maglaro ang bata. Nakaupo siya sa isang bench, hawak ang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ng mga bata na nagtatakbuhan. Ilang minuto pa, lumitaw ang batang lalaki na halos magkapareho ng kanyang mata. At sa bawat halakhak nito, ay parang musika iyon sa kanyang pandinig. Bigla itong natumba habang tumatakbo, at bago pa man makalapit ang yaya, mabilis ang tumayo si Alexander at nalalayan ito.
Okay ka lang ba? Tanong niya. May ngiting pilit na pinipigil ang emosyon. Tumango ang bata at nagpasalamat. Salamat po, tito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Tito, hindi pa nito alam na siya ang ama. Bago umalis ang bata, inaabot niya rito ang maliit na lollipop mula sa bulsa. Para sa'yo. Salamat po, tito. Sabi ng bata at umalis na. Habang pinagmamasdan niyang lumayo ang bata, napagtanto ng Alexander na iyon ang simula. Isang maliit ngunit mahalagang hakbang papunta sa puso ng anak at muli kay Isabel. Isang hapon, matapos sunduin ni Isabel ang anak mula sa paaralan, nagpasya silang dumaan muna sa isang cafe na malapit lang. Abala siya sa pagpili ng merienda, habang ang bata naman ay nakaupo sa mesa, naglalaro ng crayons. Wala siyang kaalam-alam na sa kabilang dulo ng cafe ay nakaupo si Alexander kasama ang isang kliyente. Nakapormal ito, pero halata ang pagod sa mukha. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi maiwasan ni Alexander na sulyapan ang pintuan at doon, parang tumigil ang oras. Si Isabel. Agad siyang natigilan at muntik nang mahulog ang hawak na tasa. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi na ito ang babaeng umalis. 3 taon na ang nakalipas. Mas matatag, mas independent. Pero nandoon pa rin ang kaslap sa mga mata nito. Nagpaalam siya sandali sa kausap at walang sabi-sabing lumapit sa mesa ni Isabel. Isabel. Mababa at nanginginig ang kanyang tinig. Napalingon si Isabel at parang tinamaan ng kuryente ang kanyang buong katawan. Napatayo siya sa gulat habang ang anak naman ay nagtataka sa biglang tensyon. Alexander. Nakatayo silang dalawa, magkaharap at parang walang ibang tao sa paligid. Tahimik lamang si Isabel pero halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Si Alexander naman ay tila hirap pigilin ang sarili. 3 taon, Isabel. Ano, Alexander? Mahina, pero mabigat ang boses. 3 taon kitang hinanap at wala akong kahit anong bakas mo. Mariin ang tingin ni Isabel. At ilang taon, mo rin akong hinayaang masaktan, Alexander. Ilang gabi akong umiiyak. Nagmamakaawa na makita mo ako. Pero ikaw ang unang tamalikod. Napatingin si Alexander sa anak na nakaupo pa rin sa mesa. Tahimik na nagmamasid. Hindi mo lang sinabi sa akin, bulong nito. Nanginginig ang boses. Anong silbi? Para ano? Para maramdaman kong wala ka pa rin pakialam? Pabilis sa sagot ni Isabel. Bahagya nangingilid ang luha. Wala na, Alexander. Hindi na tayo pareho noon. Humigpit ang kamao ni Alexander. Halat na pinipigilan ng kanyang emosyon. Hindi ako sumuko sa paghahanap sa iyo, Isabel. At ngayon, andito ka na. Hindi kita hayaang mawala ulit. Tumingin si Isabel ang diretsyo sa kanyang mga mata. Pero bago pa siya makasagot, hinawakan siya ng anak sa kamay at mahina itong nagsabi, Mama, uwi na tayo. Nagpalitan ng tingin sina Isabel at Alexander, puno ng sugat at galit, at hindi may paliwanag ng pag-ibig na ayaw mamatay. Simula na muling magkita, hindi na pinakawalan pa ni Alexander ang pagkakataon na mapalapit sa kanya mag-ina. Tuwing lunch break, dinadalahan niya si Isabel ang paborito nitong pagkain. Hindi lang basta galing sa mamahaling restaurant, kundi mula sa lugar kung saan sila una nag-date. Tuwing umuuwi si Isabel, naroon si Alexander para ihatid siya, bitbit ang mga bulaklak o simpleng mainit at tsokolate kapag malamig ang panahon. Hindi rin ito nakalimutan maglaan ng oras para sa anak nila. Lagi na itong sinusundo sa school, nilalaro sa parke, at tinuturuan ng mga simpleng bagay, gaya ng pagbibisikleta. Sa una, matigas pa rin ang puso ni Isabel. Hindi niya basta-basta makalimutan ang sakit ng nakaraan. Pero habang nakikita niya ang pagsusumikap ni Alexander
at naririnig mula sa anak ang masasayang kwento tungkol sa ama. Unti-unting nababawasan ang pader sa kanyang puso. Isang gabi, habang sila'y kumakain sa labas, tahimik na tinitigan ni Isabel si Alexander. Napansin nito ng lalaki. Bakit? Tanong nito, may ngiti sa labi. Umiling lamang si Isabel at mahina ang tinig na sinabing, wala, siguro, hindi ko inakalang kaya mo pa rin gawin lahat ng to para sa amin. Ngumiti si Alexander, mahigpit ay hinawakan ang kanyang kamay. Para sa iyo at sa anak natin, Isabel, handa ako magsimula ulit, araw-araw, hanggang matutunan mo ulit ako mahalin. Sa unang pagkakataon, mula nang sila ay maghiwalay, ngumiti si Isabel nang walang halong pait. Makalipas ang ilang linggo ng panunuyo, napapayag ni Alexander sa Isabel na samahan siya at ang kanilang anak sa isang weekend trip sa probinsya. Habang nasa biyahe, abala ang bata sa pagkanta ng nursery rhyme sa likod. Samantalang tahimik lamang si Isabel sa passenger seat. Paminsan-minsan, sinusulyapan siya ni Alexander. Pilit na binabasa kung ano ang nasa isip ng asawa. Pagdating nila sa isang maliit na beach resort, agad tumakbo ang anak papunta sa buhanginan. Halakhak na puno ng tuwa. Naiwan silang dalawa ni Isabel sa gilid. Pinagmamasdan ng anak. Namiss ko, makita ka masaya. Mahinang sabi ni Alexander, halos pabulong. Napatingin si Isabel. Sa kamiling ibinalik ang tingin sa dagat. Hindi ganoon kadali, Alexander. Nilambas sa masayang alaala ang iniwan mo noon. May sugat din. Lumapit si Alexander at dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ramdam ni Isabel ang pamilyar na init, pero naroon din ang kaba at takot. Kung kailangan ko maghintay ng matagal, maghihintay ako. Basta, wag mo lamang akong tuluyang isara sa buhay mo. Sabi ni Alexander, tapat ang tinig. Hindi sumagot si Isabel, pero hindi rin niya binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ng asawa. At para kay Alexander, sapat na iyon para muling umasa. Hindi nang tagal, unti-unting nawala ang pader ng galit at sama ng loob sa puso ni Isabel. Sa bawat araw, naginugol nila ni Alexander at ang kanilang anak, lalo niyang naunawa ng pagmamahal at pagsisikap ng asawa. Isang araw, habang sila ay nag-uusap sa isang maliit na sala ng kanilang inuupahang bahay, tinignan ni Isabel si Alexander nang may matamis na ngiti. Alexander, handa na akong patawarin ka. Handa na akong bumalik sa buhay mo at makasama ka sa piling ng anak natin. Hindi mapigilan ni Alexander ang tuwa. Salamat, Isabel. Pinapangako ko, hindi na kita muling sasaktan. Agad silang nagplano ng pagbabalik sa kanilang dating tahanan, ang mansyon na puno ng mga alaala. Ngunit ngayon magiging simula ng panibagong yugto. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng masayang pagtanggap ng kanilang mga magulang. Ang mga mata ni Isabel at Alexander ay nagtagpo, parehong puno ng pag-asa at pagmamahal. Isabel, anak, sobrang saya namin na nandito ka na ulit. Wika ng ina ni Isabel, niyakap ito na mahigpit. Si Alexander naman ay niyakap ng kanyang mga magulang at hindi maitago ang saya sa kanyang mukha. Sa gabing iyon, nagtawanan, nagkwentuhan, at nagdasal ang buong pamilya. Nagpapasalamat sa pagkakataon na muling magsama-sama. Para kay Isabel at Alexander, ito ang simula ng isang mas matibay na pamilya, pinatatag ng mga pagsubok, pinuno ng pagmamahal, at hinubog ng pagpapatawad. Makalipas ang ilang linggo ng muling pagsasama, unti-unting bumalik ang saya sa buhay na mag-asawa. Sa bawat araw, may mga muting sorpresa si Alexander para kay Isabel. Mula sa mga bulaklak na dinadala sa opisina hanggang sa mga liham na iniwan sa kanilang silid na puno ng matatamis sa salita. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa parke kasama ang kanilang anak, biglang hinawakan ni Alexander ang kamay ni Isabel
at ngumiti. Alam mo ba, ngayon lang kita muling nahawakan ng ganito. Malambing niyang sambit. Napangiti si Isabel, nakaramdam ng kakaibang kilig na matagal na niyang na-miss. Ako rin, Alex. Parang bumalik ang lahat. Tumigil sila sa ilalim ng isang malaking puno at dahan-dahan, niyakap ni Alexander si Isabel. Napalunok ito sa tamis ng sandali at sa ilalim ng araw na nagsisilbing saksi sa kanilang muling pagkakaisa, muling sumiklab ang pag-ibig na matagal ang natulog. Nandito ako para sa iyo, Isabel. Hindi na kita bibitawan, sabi niya. Mahigpit pagkakahawak sa kamay nito. Nilungan nila ang kanilang anak na masayang tumatakbo sa damuhan, sabay tawa at sigla. Sa bawat araw gusto ko ipakita sa iyo na mahal kita, bulong ni Alexander. Si Isabel ay ngumiti ng buong puso. Handa na muling ibigay ang lahat ng pagmamahal at kanyang tiwala. Ilang taon ang lumipas. Mula na muli magsama sina Isabel at Alexander. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan ng dalawang masiglang bata, ang kanilang panganay na anak at ang bunsong supling na nagbigay ng dagdag na sigla sa kanilang buhay. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, mga sugat na hindi madaling maghilom, mga tampuhan at pagsubok na nagsubok sa tibay ng kanilang pagmamahalan. Pero dahil sa matibay nilang pagtitiwala at pagmamahal, nalampasan nila ang lahat. Si Isabel na noon ay isang dalagang inalay para sa utang at ngayon sa matagumpay na negosyante at mapagmahal na ina. Si Alexander naman ay isang mas maunawain at mapagmalasakit na asawa dito at isang amang mapagmahal. Tuwing gabi, nagkikwentuhan sila sa ilalim ng mga bituin. Nagbabalik tanaw sa mga araw ng pagdaramdam at pinapangarap ang mas masaya at mas maliwanag na bukas para sa kanilang pamilya. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula, kundi tungkol sa patuloy na pagpili na magmahal sa kabila ng lahat ng unos at bagyong dumaan. Dito na po nagtatapos ang kwento nina Alexander at Isabel. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.